Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Pasensya na ho kayo at ako ay nandito sa ating bukirin. At ito nga, gusto ko sanang taniman to dito para kahit papaano pataniman natin. Kaya lang, medyo nasa bukid talaga tayo o nasa bundok. Medyo maano-ano pa po yung ano natin dito, pero sa araw po ito, bagamat tayo ay nandito sa kabundukan, nasa tabi ho tayo ng sapa o ilog o batis. Kung tawagin sa amin ay batis dito sa bundok. Sa araw nito, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang hong pag-usapan natin na sana ho doon sa mga departamento na mayroon po tayo sa ating bansa, katulad ho ng DSWD, sana ho mapansin nyo ho kahit itong Pasko lang na darating yung ating mga kababayang walang wala. Sana ho yung mga kabataan na nasa lansangan, yung mga kabataan na palaboy-laboy, sana ho masilip ho ng ating mga nasa katungkulan. Para kahit papaano ho ay mabigyan man lamang natin sila ng konting kasiyahan. Alam nyo naman ho na napakarami pa rin ho na naghihirap sa Pilipinas. Itong ang Pasko na darating, baka ho isa ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, na walang maihanda dahil nga sa, kita nyo naman, eto, patanim-tanim na lang ho tayo. Kung titignan nyo yung paligid na to, ayan, sana ho may makapag-sponsor ho. Sana may makapag-sponsor ho na taga-abroad o nandoon sa abroad na mga kapwa natin Pilipino na makapagbigay man lang na kahit pangbili natin ng seeds o yung mga itatanim natin. At tulad nga ng sinabi ko, malaking tulong na ho yun kapag tayo ho nakapagtanim ho dito ng mga gulay-gulay. Hindi po kasi ako basta-basta lumalabas. Dito ho, nakakalabas ako dahil kabundukan ho. Malayong malayo ho tayo sa mga COVID. Yung tinatawag nating COVID, yun yung mga tauhan ho ni Rodrigo Roa Duterte at maging ni Arnie Tevez. Alam nyo naman ho, na hindi lang ho sila yung mga tao na mayroon pong masamang balak sa inyong lingkod. May ganun pa man, mabalik ho tayo doon sa aking sinasabi. Sana ho lahat ho ng mga departamento na mayroon tayo, makatulong ho kayo doon sa mga kababayan nating walang-wala, na sana ho ay maabutan man lamang ninyo ng kaunting tulong, lalong-lalo na po yung mga tulad doon na sinabi ko, yung mga kababayan natin dyan sa squatter. Napakarami pong mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga kabundukan. Dito lang ho sa amin sa totoo lang ho, napakarami hong mga kapitbahay namin doon sa kabilang bundok. Pag ako po nandoon, nadaan ho ako. Pag ako'y kumukuha ng kamuting kahoy, nadadaanan ko ho nagtsatsaga ho sila sa mais. Yung kanin nila, yung mais na giniling. Nung napatanong nga ako at ako'y huminto, sinadya ko talaga huminto para makipagkwentuhan lang. Nababanggit nga ho nila yung tungkol sa Pasko, na parang walang Pasko. Sana ho matulungan ho natin yung mga kababayan natin na, kasi marami ho sa mga kababayan natin ngayon, ang pakiramdam nila parang walang Pasko. So, doon po sa mga kababayan natin na sobra-sobra naman ho yung inyong mga panghanda, o inyong pera, o inyong pong mga sisidlan, sana ho matuto ho tayong mamahagi dun sa mga taong walang-wala o kapos sa buhay. Alam ko po na 99% napakarami pong mga Pilipino ang likas na matulungin, maawain, maibigin ho sa hindi lamang ho sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Sa totoo lang ho, alam nyo naman, kung hindi lang ho ako nagsasalita at nagpapahayag ng katotohanan patungkol ho sa mga pangyayari dito sa ating bansa, malamang ho katulad nyo rin ho ako, ordinaryong tao na
nakakalabas, nakakapunta kung saan man niya gustuhin. Mapalad ho kayo dahil hindi ho kayo ang nabigyan ng ganitong pasanin. Naiinggit nga ho ako sa iba dahil yung iba nakakasama nila yung pamilya nila, namamasyal sila kung saan gusto nila. Pero ang yung lingkod ho, mukhang hindi ko na po magagawa ang lahat ng yan. Kaya nga todo po ako hingi ng dispensa sa aking mga anak, sa aking asawa. Sabi nga ng anak ko dati, isang beses ho, nung tayo po ay hindi pa po nagpapakita o lumalabas sa YouTube channel, nagagawa ho namin pumunta sa SM, sa iba pang mga lugar na gusto po namin puntahan, pasyalan, kasama ho ang pamilya ng inyong lingkod. Pero ganun pa man, sana ho, marami hong mga kababayan natin ang makatulong ho dito sa ating programa. Ang pangarap ko lang naman ho, na kahit ganito po ang buhay ng inyong lingkod, sana ho, hindi po magkulang ang inyong lingkod sa mga pangangailangan ho ng aking mga, lalong-lalo na ho, nag-aaral ho sila. Madalas ho silang nag-aaral ng walang baon. Madalas nga, kwento nga sa akin ng aking isang anak, minsan ang baon niya talaga 2 piso, 5 piso. Kaya nga sabi ko, sana dumating yung araw na makapagpadala man lang ako sa kanila ng medyo malaki-laki. Nang sa ganun ay hindi po sila nagmumukhang yung walang-wala. Alam ko doon sa mga tatay, ramdam nila yung nararamdaman ko. Alam nila yung ibig sabihin ko kasi mga ama tayo. Mga ama tayo na walang ibang iniisip kundi yung kapakanan ng ating mga mahal sa buhay, especially yung ating mga anak. Siyempre yung ating asawa na kung saan dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng magaganda at mga pogi na mga anak, no? Maliban lang ho doon sa anak at saka mga anak ni Duterte, puro demonyo ho yun. Kaya likas ho talaga silang mga demonyo, kaya normal na ho sa kanila yun. Tulad doon na sinabi ko doon po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung may mga katungkulan ho dito sa ating bayan o sa ating bansa. Sana ho, kahit itong Pasko lang na magkaroon sana kayo ng habag o konsyensya man lang. Sana yung mga opisyal natin, public official, bumaba sa mga upuan nila, umikot-ikot naman sila sa mga kabaranggayan, sa mga kalye o sa lungsod o sa syudad para makita nyo ho yung mga street children na dapat nyong matulungan o mabahagian man lang ng munting pamasko. Nakikita ko ho kasi na isa sila sa dapat ho natin mabigyan ng pansin. Lalong-lalo na po yung mga namamalimos na lang dyan sa kalsada. Isa po sila sa dapat natin bigyan pa. Sabi ko nga, kung ako lang ang naging mahirap, isa po sa pangunahin. Ako ay naging mahirap na, papahirap pa. Kung ako po ay naging mayaman at may kakayahan o merong kapangyarihan o kahit senator man lang, isa po sa unang-una ko na talagang gustong bigyan ng daan o bigyan ng intensyon o focus yung matulungan ho unang-una sa lahat yung mga street children talaga. Hindi yung tulong na salita, tulong ho na mabigyan sila ng maayos na tahanan, magandang damit, nakakakain araw-araw, yung may mag-aaruga ho sa kanila. Nagtataka nga ho ako, napakalaki ho ng pondo. Napakalaki ng pondo ng DepEd, napakalaki ng pondo ng ibang departamento, ni hindi man lang marunong mamahagi. Ang ginagawa ho nila, naghahati-hati sila, pinaghahatian nila yung mga pondo na sa kanilang mga departamento na kung saan sila lang ho ang yumayaman, sila lang po ang nakikinabang. Kaya nga ho, muli po tulad ng sinasabi ko, sana po doon sa mga public official natin, magmula sa kapitan, mga kagawad, mayor, vice mayor, mga konsilor, sana ho kahit itong Pasko lang, matuto po kayong mamahagi ng mga nasa inyo na walang-wala sa iba. Ang sinasabi ko po dito, ang topic ko natin dito, gusto ko pong
sana ho isang araw man lang sa buhay ninyo makagawa ho kayo ng kabutihan doon po sa mga street children, doon po sa mga kababayan nating walang-wala, kahit itong Pasko lang ho. Yan po ang aking isinasamo sa inyo. At doon naman po sa ating mga kababayan sa abroad, lalong-lalo na po doon sa lagi pong nakakapanood o subscriber na natin, na mga solid ho na kabalikat natin, kaagapay natin, kasama natin sa pakikibaka laban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sana ho, hindi ko naman po sinasabi na iniuobliga kayo, pero ang akin lang pong munting pangarap, ang akin lang pong munting hiling, sana ho matulungan nyo ako na hindi po magpasko ng walang-wala ang akin pong pamilya. Yun lamang po. Pero kung sa tingin ho ninyo mabigat para sa inyo, wala po tayong magagawa doon. Ganun pa man, salamat pa rin po sa inyo, at ang importante ho, magkakasama ho tayo sa ating pong pakikibaka, sa ating pagsasama-sama, sa tuwing tayo po ay mayroong pinag-uusapan tungkol po sa mga katiwalian o kahayupan na ginagawa ng ilang mga politiko na umaabuso po sa ating bayan, lalong-lalo na po itong si Digongyo at iba pang mga kaalyado niya na nag-ahari-harian ho dito sa ating bansa. Kaya yun lamang po, isa po sa pangarap ko, sana meron po tayong kapatid na makatulong ho para makapagtanim ho tayo sa area na to. Nakikita nyo naman po, pag nalinis na ho natin ito, ang kailangan ho natin dito yung seeds. Kailangan ho natin dito, pakita mo yung tataniman natin. Ang kailangan ho natin dito, mga minamahal ko mga kababayan, yung pambili po ng pambili po ng mga buto. Siyempre yung mga fertilizer ba tawag doon, o abono. So makakatulong ko po dito, siyempre yung aking anak ko na panganay, nakita nyo naman po siya doon sa una nating vlog. No, tayo po siya po ay kasama natin. So sana ho mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na ho si Digongyo sana itong Pasko na to makagawa ka man lang ng magandang kabutihan sa mga tunay na naghihirap, sa mga tunay, lalong-lalo na doon sa mga inapi mo. Sana ngayong Pasko, ikaw mismo mag-abot ng tulong sa kanila dahil sa iyo. Nawalan sila ng mahal sa buhay dahil sa iyo. Nawalan sila ng makakasama ngayong Pasko dahil sa iyo. Hindi na magiging masaya yung Pasko nila. Pero kahit papaano sana makagawa ka man lang kahit isang kabutihan sa kapwa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit dumami yung mga kabataan dyan na natututong magnakaw, natututong mag-rugby, natututong gumawa ng mga kasamaan. Lalong-lalo na sa'yo, Sara Duterte. Alam ko marami ka pa rin nanakaw maliban doon sa mga nabuko sa'yo. Sana gumawa ka ng kabutihan, hindi lamang doon sa mga kaalyado nyo, hindi lamang doon sa mga sikat na tao, hindi lamang doon sa mga sumusuporta sa'yo. Sana maging doon sa mga naging biktima ng tatay mo. Sana masuportahan ninyo yung mga biktima. Mabigyan man lamang ninyo ng pamasko, pampalubag-loob man lang, kahit papaano. Para maibsan man lang kahit konti. Lalong-lalo ka na, Duterte. Kayo, Bato, Bongo, bawas-bawasan nyo naman yung mga nakuha ninyong kayamanan, yung mga nanakaw ninyong pera. Hindi nyo naman siguro mauubos yan. Magbigay lang kayo kahit mga ilang milyon na pera para sa mga mahihirap. Siguro sapat na yun. Di ba? Kung gusto nyo rin, bigyan nyo rin ako. Pero biro lang ho yun mga minamahal kong mga kababayan. Dahil sa tingin ko ho, umuusok ko sa galit. Umuusok ko sa galit itong si Digongyo at maging yung mga kapartido niya, lalong-lalo na to si Robin Duling na yung bigote pambading, di ba? Sa bagay, hindi na tayo magtataka kapatid niya bading una lalaki, mistang-mista. Nung tumagal naging misis. Naging miss. Baka tumagal-tagal din, ganito rin kalalabasin ni Robin Padilla pag tumagal. Yun lang po mga minamahal kong mga kababayan. Wala po kasi tayo ngayon sa ating munting
pinag-aanuhan ng ating vlog. Nandito po tayo sa labas. Pero sana ho sa mga makakapanood ho nito, wag po kayo mag-i-skip ng ads. Kasi pag nag-skip po kayo ng ads, alam niyo na po mangyayari sa inyo, kukulamin ko po kayong lahat. Malaki-laki po yung karayom ko dito. Biro lang ho yun, mga minamahal kong mga kababayan. Sana ho ito po yung aking panawagan. Sana po sa mga kababayan natin na nakakaluwag sa kanilang pamumuhay, sana po matuto ho tayo ngayong Pasko na marunong ho tayo magbigay doon sa mga walang-wala. Para po mas natin. Marami po kasing nagdiriwang ng Pasko pero hindi po alam ang kahulugan ng Pasko, no? Siyempre ho, nakasanayan na ho natin na ang Pasko ho ay ewan ko lang kung anong ibig sabihin ng Pasko sa iba. Pero sa ating mga Pilipino, tuwing Pasko naman nakasanayan talaga natin, yung po yung Pasko, yung araw ng pagbibigay, pagmamahalan, pagpapatawad. Pero ito si Digongyo, kahit patawarin ko to, hindi po siya hindi siya dapat patawarin. Alam niyo kung bakit? Libo po ang pinatay niya. At saka hindi po siya dapat patawarin. Paano mo patatawarin ng isang tao na hindi naman nagsisisi sa kanyang mga kasalanan? Ang pagpapatawad ay para po sa isang taong nagsisisi. Ang pagpaparusa ay para sa isang taong garbuso na kahit alam niyang may kasalanan siya, nagmamalaki pa siya. Na ang piling niya sa sarili niya, walang sa kanya, walang magbibigay ng kaparusahan sa kanya. Yan po ang bagay kay Digongyo, kaparusahan. Pero malapit na ho yan. Nakikita niyo naman po si Digongyo, ilang taon na lang ho yan. Kakainin na ho ng uod yan. No? Kaya mga kababayan, doon po sa mga kababayan natin na lagi pong nakasubaybay dito sa ating programa, sana ho ay makatulong ho kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. Muli po, tulad ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.